Mga kapuso, nagkalindol ngayong hapon sa Batangas at sa Batangas City, naglabasa ng mga estudyante ng isang kolehiyo pero pinauwi na rin. Wala namang napaulat na nasaktan sa lindol na may magnitude na 4.6 batay sa paunang datos ng PHIVOLCS. Walang inaasahang aftershocks. Ayon naman sa Batangas PDRRMO, minomonitor pa nila kung may naitalang pinsala dahil sa lindol. Patawid naman sa kabilang kalsada ang isang lalaki sa Nagcarlan, Laguna nang bigla siyang tinumbok ng isang humaharurot na pampasaherong jeep. Nawala sa kuha ng CCTV ang lalaki dahil nabundol na pala siya at pumailalim sa jeep. Bukod sa kanya, may iba pang nadisgrasya. Ang kabuang detalye ng malagim na aksidenteng yan, ihahatid namin maya-maya lang. Magandang hapon po. Natagpuan na ang isang lalaking natabunan ng lupa sa Moncayo, Davao de Oro. Isang minero naman ang nasawi sa landslide din sa bayan naman ng Maragusan. Habang Davao del Norte nasa state of calamity na dahil sa malawakang pagbaha. Nakatutok si Kent Abrigana ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Matapos pansamantalang maantala kahapon dahil sa masamang panahon, itinuloy na ngayong umaga ang retrieval operation para sa isa pang nawawala sa landslide sa Moncayo, Davao de Oro. Pinuntahan ng MDRRMO Moncayo at iba pang ahensya ang landslide area sa Mount Diwata. Pahirapan pa rin ang operasyon dahil sa patuloy na pag-ulan, kaya ilang beses din kinailangang i-pull out ang mga responders. May nakita rin silang mga panibagong bitak sa lupa. Grabe gyapon ka kritikal ang sitwasyon sa yuta na Galiyok. Gyapon gani na napay bagong crack ka nakita sa ibabaw. Matapos ang halos 4 na oras na paghahanap, nakuha na ang katawan ni Romel Gumatin, 36 anyos. Kabilang din sa mga namatay sa landslide, ang asawa at 5 pang anak ni Romel. Lahat sila dumalo noon sa isang prayer worship. Mga sakuna, walang tigil. Nakapag-livestream pa si Romel ilang minuto bago ang trahedya. Dinala na sa Municipal Health Office ang mga labi ni Romel bago ihatid sa punerarya. May hiwalay na landslide sa bayan ng Maragusan, Davao de Oro noong Huwebes. Ayon sa NDRRMC Maragusan, nasawi ang minerong 23 anyos na si Callie Muñoz sa landslide sa Purok Bagong Silang, Barangay Tandik. Nasa bahay raw siya nang matabunan ng gumuhong lupa. Dahil sa kapal ng lupa, tumagal ang pag-retrieve sa katawan ng biktima at gumamit na ng backhoe. Nung naresponde ng yung biktima, pahirapan kasi maraming mga landslide din na naganap doon sa daanan papunta doon sa lugar. Agad dinala sa punerarya ang kanyang labi. Sinagot naman ng LGU Maragusan ang pagpapalibing sa biktima. Para sa taga Maragusan, mag-iingat tayo, lalo na yung mga nasa gilid ng sapa, mga ilog, saka yung landslide prone area natin. Humigit kumulang 15 landslide ang naitala sa Maragusan LGU dahil sa mga pag-ulan mula pa noong Lunes ng gabi. Ang buong Davao del Norte naman, isinailalim na sa state of calamity dahil sa malawakang pagbaha. Sa tala ng Davao del Norte PDRRMO, mahigit 58,000 pamilya ang apektado at nasa 39 na milyong piso naman ang pinsala sa agrikultura. Mula sa GMA Regional TV, 1 Mindanao, Kent Abrigana, nakatutok, 24 oras. Isang lalaki sa Pasig ang itinumba sa loob mismo ng kanyang bahay. Tinitignan kung ang mga umano'y drogang nakita sa bahay ay may koneksyon sa pagpatay. Nakatutok si Oscar Oida. Magkakaiwalay na naglakad ang 3 lalaking ito nang makunan sa Pasig, sa A. Mabini Street papasok sa Dr. Pilapil Street. Paglipas ng 5 minuto, makikitang tumatakbo na sila palayo. Ang isa may hawak pang baril. Pinasok na pala ng mga ito ang isang bahay sa lugar at pinagbabaril umano ang 36 anyos na kinilalang si Mark Pablo. Nadala pa sa mga barangay security force natin sa Childhood Hospital at doon diniklara ng attending physician na dead on arrival. Ang buong pangyayari, nasaksihan pa umano ng kinakasama ng biktima na tumangging humarap sa aming kamera. Pero kwento niya sa mga pulis. Ayon po sa kanya, patulog na daw sila nung napansin nilang doon sa kanilang CCTV na may packet na 3 lalaki. Kaya mabilis silang nagtagong 2. Sinira yung pader, kaya nakita, napasok ngayon. Nung pinasok ngayon yung kwarto, doon binagbabaril yung lalaki.
Nakuha sa crime scene ang 6 na basyo ng bala at ilang drug paraphernalia. Inaalam pa kung may kinalaman ba sa droga ang krimen. Previously kasi mayroon siyang drug cases, possession. Nahuli siya sa Mandaluyong, I think April 7, 2017 pa. So binabacktracking natin yung background ng biktima. Patuloy ang pangalap ng mga pulis na makakuha ng CCTV sa lugar para malaman ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. May nakaambana namang pagsipa sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa forecast ng UniOil, tinatayang nasa 90 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos kada litro ang itataas ang kada litro ng gasolina. 70 hanggang 90 centavos naman ang posibleng madagdag sa kada litro ng diesel. Nauna na rin sinabi ng Department of Energy na base sa 4-day trading hanggang noong Huwebes, posible ang taas presyo sa diesel at gasolina pero walang adjustment o pwede pa mag-rollback ng 10 centavos sa kerosene. Ikinatuwa ng grupo ng onion growers ang pagpapatigil ng importasyon ng sibuyas sa bansa. Sa panayam ng Super Radyo DZBB kay Jimmy Vistar, board member ng Nueva Ecija Onion Growers Association, sinabi niyang tama ang ginawa ng Department of Agriculture lalo't panahon ng anihan ng sibuyas ngayon na magtatagal hanggang Abril. Kakayanin daw ng mga lokal na magsasaka na maging sapat ang supply ng sibuyas sa bansa. Pwede naman daw mag-angkat ng sibuyas sa buwan ng Setyembre, 5 buwan matapos ng anihan. Pero para naman kontrolin ang pagdami ng harabas o army worms na pumipeste sa mga taniman ng sibuyas, gumagamit na sila ng biofertilizer. Hiling din nila sa gobyerno na buksan ang cold storage facilities para makapag-imbak ng sibuyas. 2 years ago, napakarami namin sibuyas ay nalulusaw kasi wala kaming pag-iimbakan. Okay. Pero kung i-provide ng gobyerno, pangunguna ng DE, nabantayan nila itong mga mga storage facilities na papasukin kami at isanksyon nila kung mag-violate, kayang-kaya natin tugunan. Hindi na kailangan mag-import. Piyestang-piyesta na sa Tondo, Maynila para kay Santo Niño. Maingay at makulay ang selebrasyon ng mga taga-Tondo dahil nagbabalik na ang lakbayaw o lakbay sayaw na prosesyon. At nakatutok si Jonathan Andan. Nag-uumapaw ang kasiyahan at pananampalataya ng mga dumagsang deboto sa bisperas ng kapistahan ng Santo Niño sa Tondo, Maynila. Bata man o matanda, hindi nagkamayaw sa muling pagbabalik ng pista na lakbayaw o lakbay at sayaw. Masaya! Masaya after COVID. We made it! Masaya dito ngayon dahil sa ngayon nagkaroon ulit kami ng piyesta sa Tondo. Sa sayawan, tugtugan, at makukulay na kasuotan ng mga deboto, ipinakita ang debosyon at pagmamahal nila sa Santo Niño de Tondo. Bukod sa may mga kanya-kanyang bihis, ang mga bit-bit na imahe ng Santo Niño ipinarada at isinayaw. Si Julieta, 10 taon ng deboto at naglilingkod sa simbahan ng Tondo. Masayang magandang pakiramdam kasi naging maayos na ang mga mamamayan ngayon. Simula kaninang umaga, ginanap ang lakbayaw procession na nagsimula at nagtapos sa Tondo Church. Ngayong araw rin ang Street Dance Festival Competition na may temang Hiling Mo, Isayaw Mo kay Santo Niño. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Natupok ang isang commercial building kanina madaling araw sa panulukan ng Nara at Guerrero Street sa Tondo, Maynila. Ang gusali ay ginagamit na stockroom o imbakan ng mga paninda gaya ng mga tela at tsinelas. Mabilis kumalat ang apoy pero naapula makalipas ang mahigit 1 oras. Walang naiulat na nasaktan sa sunog na patuloy pang inaalamang sanhi at halaga ng pinsala. Dahil daw sa nawalang preno kaya nakadisgrasya ang tsuper ng isang jeep sa viral na pananagasa sa Nagcarlan, Laguna. Ang resulta, 1 bata at 1 lalaki ang patay at 14 ang sugatan. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andan. Sa kanan ng screen, manggagaling ang isang pampasaherong jeep na tutumbukin ng isang e-bike at tricycle. Makikita rin ang isang lalaki na tumatawid na may dalang monoblock. Doon na siya nabulaga ng paparating na jeepney. Sumampa pa siya sa hood hanggang sa nakaladkad at nagulungan pa.
Napahinto lang ang jeepney nang sumalpok sa isang establishmento. Dali-daling nagsibaba ang mga sakay na pasahero. Ang disgrasya nangyari alas 5 ng hapon kahapon sa Barangay Poblacion 2 sa Nagcarlan, Laguna. 2 ang patay, ang batang sakay ng e-bike na si Sandra Margaret Arevalo, 2 taong gulang, at 45 taong gulang na si Henry Odihe na nanghiram lang ng upuan sa kabilang kalsada para sa birthday party ng kanyang ama. Sumampay sa hood, tinuligan palalo ng takbo ng jeep, yung driver. Ayon sa Nagcarlan Police, hindi bababa sa 14 ang sugatan. Karamihan mga estudyanteng pauwi na mula sa eskwela. 7 sasakyan ang nadamay sa banggaan. Sumuko sa Nagcarlan Police ang jeepney driver na si Dario Dorado. Aniya, nawalan ng preno ang minamaneho niyang jeep. Aksidente lang yun ang masasabi. Hindi ko sinasadya lang. Walang may gusto nang mangyari. Kaya po niya nalaman po na nawala na po siya ng preno nung may pumara pong isang pasahero niya. Nung ating kalsada po kasi is pababa po. Yun po siguro isa ring factor kaya po nagdire-diretso po yung jeep. Medyo may katagalan na po ang jeep. Sir, matagal na rin po yung ginagamit daw according po dun sa may-ari. Mini-maintain naman po daw yung sasakyan. Humingi na raw ng tawad sa mga biktima at kaanak ang tsuper ng jeepney. Maharap siya sa mga reklamong reckless imprudence resulting in double homicide, multiple injuries at damage to properties. Kung sakali po, same incident na wala ng preno, piliin po natin yung lugar na banggain po natin na maliles po yung injuries. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Ikinabahala ng ilang residente sa Las Piñas ang masangsang na amoy mula sa isang kaduda-dudang kotse. Pero ang inakala nilang amoy bangkay, naiwan palang ulo ng lechon. Nasaan ang driver? Alamin sa pagtutok ni Von Aquino. Nabahalang ilang residente sa kotseng ito na ipinark sa Barangay Talondos, Las Piñas City. Nakatanggap daw ng report ang mga pulis na may masangsang na amoy na nanggagaling mula sa sasakyan. Kinailangan pa raw ng mga otoridad na ipabukas sa locksmith ang kotse dahil wala ang driver nito. At nang buksan ang trunk, ito ang tumambad. Nilalangaw na ulo ng lechon at iba pang pagkain. Kasi po, ang amoy ng karne ng baboy at karne ng baka ay katulad din ng sa taong patay. Ang driver ng kotse inaresto pala noong madaling araw makaraang manutok umano ng baril sa mga security guard ng subdivision. Hindi parang na-offend siya doon sa ayaw siya kagad papasukin. Dito na raw tumawag sa mga pulis sa mga security guard na nagsampa ng reklamong grave threat sa suspect. Ayon sa Las Piñas City Police, na-inquest na ang driver pero nagkaaregluhan din kaya nakalaya ito. Bukod sa ulo ng lechon, nakuha rin sa loob ng sasakyan ng isang baril, mga bala, isang bote ng beer, mga ID at iba pang personal na gamit. Bagamat may naipakita naman daw na license to own and possess firearm ang driver, i-verify pa raw ito ng mga pulis. Magkakaroon kami ng case build-up with the prosecutor's office, no? At magre-regular filing kami ng violation ng Republic Act 10591. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Pinag-usapan kamakailan ng mga opisyal ng Pilipinas at Amerika ang panibagong joint patrols ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Ayon mismo sa US Ambassador. Nakatutok si JP Soriano. Pinasinayaan sa Manila Yacht Club ang marker na ginugulita ang makasaysayang pagdating sa Manila Bay noong 1935 ng Pan Am China Clipper, ang kauna-unahang flight mula Amerika papuntang Pilipinas. Simbolo rin daw ang marker na ito ng hindi matatawarang alyansa ng Amerika at Pilipinas na hinulma na ng kasaysayan. Alyansang hanggang ngayon ay patuloy raw na pinalalakas ayon kay US Ambassador Mary Kay Carlson. Kahapon, nakapulong niya si Defense Secretary Gilbert Teodoro at ibang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Tinalakay nila ang ilang plano, kabilang na ang mga defense cooperation, gaya ng posibleng panibagong joint patrol operations ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. Certainly, this coming year, we expect both of our militaries to continue to operate and to exercise and to do whatever it takes, both bilaterally, multilaterally, to ensure the safety and security of our peoples. Hindi na nagbigay ng detalye si Carlson kaugnay sa mga pag-uusap para sa posibleng joint patrol sa West Philippine Sea.
Pero nauna nang sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na mahalaga ang joint patrol operations ng Amerika at Pilipinas para maipakita sa mundo na lalong pinalalakas ang isang rules-based international order. Noong Nobyembre naganap ang unang joint patrol operations ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea at ilang bahagi ng dagat malapit sa Taiwan na nakapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Umalma at nagkondena noon ang China dahil nakasisira raw sa mga mapayapang pag-uusap ng China at ibang bansa kaugnay sa issue ng South China Sea. Pero para kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, nakasama sa legal team ng Pilipinas na nanalo kontra China noong 2016 sa Permanent Court of Arbitration, dapat magtuloy-tuloy pa ang Philippine-US joint patrols. We should have a series of joint patrols every year, especially because we will be sending our survey ship and drilling ship to Reed Bank. And when we send our survey ship and drill ship, there should be a joint patrol just in case the Chinese Coast Guard will try to shove away our drill ship and survey ship. Wala pang reaksyon ng Chinese Embassy sa Pilipinas at Department of Foreign Affairs sa pahayag na ito ni Carpio. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.